Hello mga kananay, for today's video, samahan niyo ulit ako sa aking ganap dito sa bahay. Magsasalang na nga ako ng sinaing namin dyan at si katatay nga ay naglalaban ng kanyang pantrabaho. Kung napapansin nyo nga na nakabistida nga ako at itong bestida nga ni katatay ang suot ko. Napakainit kasi sa gabi at napakaaliwalas nga ng ganitong suot kaya sinuot ko nga itong bestida ni katatay. Charot-charot lang yan mga kananay, baka akalain nyo kay katatay nga itong bestida pero sa akin talaga to. Sinalang ko na nga itong sinaing ko dito sa may kalan at pinunasan ko pa nga at may dumi. Fast forward na nga tayo mga kananay. Sumama nga ulit kami kay katatay sa talipapa para makapili nga kami ng uulamin. Pero dahil budget tipid muna nga tayo for today's ulam, kaya naman magugulay nga ulit kami ni katatay. Pero dahil ginagayat pa naman ng maliliit yung gulay na bibilhin namin, kaya naman nag-antay nga muna kami ng ilang minuto. Maya-maya nga lang din ay nagayat na nga yung gulay na binili namin, kaya naman umalis na nga rin kami pagkabayad ni katatay. Binigyan nga ng tinapay dyan yung 2 junakis ko, kaya naman for nakain nga sila habang naglalakad. So na rin naman namin lagi yung binibilhan namin ng gulay at napakamura nga ng gulay sa kanila. Minsan nga ay may discount kami pag nabili kami sa kanila. Dumaan nga muna kami ni katatay dito sa may tindahan at bibili nga siya ng nylon na gagamitin niya sa trabaho niya. At pagkabili nga namin ng nylon ay dumaan na nga rin kami dito sa gasolinahan at nagpagasolina na nga rin si katatay at baka maubusan na naman nga daw siya. Mahirap nga maubusan at baka maglakad na naman nga kami na pauwi. Pagka-uwi nga namin hatong at inugasan ko na nga itong mga gulay na binili namin. Isang balot lang pala itong binili namin at ibubulang lang nga ito ni katatay. Hindi naman ako marunong magluto ng bulang lang kaya si katatay nga ang magluluto nito. Hinugasan ko nga lang muna siya pagkatapos ay nilagay ko nga dito sa kaserola at nilagyan ko nga ng tubig. Kukuluan lang naman to at titimplahan ni katatay. Fast forward na nga tayo ulit mga kananay. Heto nga naluto na nga yung bulang lang at nagluto nga din si katatay ng tuyo. Combination nga itong tuyo at sinabawang gulay at napakasarap na naman nga ng kain ni katatay. Kaya lang si katatay nga muna ang una namin pinakain dahil kami nga ay hindi pa nga ginaganahan kumain. Sarap na sarap nga siya sa bulang lang at hindi na nga siya nakakapagluto niyan at nakakakain. Ngayon nga lang ulit na ulit. At nang matapos na nga si katatay kumain dyan at umalis na nga rin siya. Ito nga't mag-uumpisa na naman nga ako sa gawain ko dito sa bahay. Binuksan ko nga muna yung pintuan namin para makalabas nga yung mga bata at para makapaglaro at para makapaglikpit nga ako ng maayos dito sa loob. Malayang-malaya nga sila makapaglaro ngayon dahil ako nga ay busy-busy ngayon sa paglilinis ng bahay. Marami na kasi ang nagre-request sa akin ng linis serye dahil puro luto na lang daw ang ginagawa ko. Kaya naman for today's video nga ay pagbibigyan ko na nga yung mga nagre-request na yan at dahil sinisipag din naman ako maglinis dyan kaya ito nga't gagawin ko na nga. Dahil magulo at makalat na nga rin dito sa bahay kaya naman kailangan ko na nga rin maglinis. Pati nga itong ibabaw ng nasa Durabox ay hindi ko na nga nakita na maayos nga itong mga gamit dito. At kapag si katatay nga ay may hinahanap sa ibabaw ng Durabox ay talaga naman napakagulo nga ng gamit doon. Pagkatapos ko nga mag-ayos sa kwarto ay dito naman nga ako sa kusina mag-aayos. Lilinisin ko nga pala itong pader namin dito sa kalanan at dito sa may lababo dahil sobrang kapal na nga ng alikabok at dumi niya. Hindi ko pa nga yan nalilinisan at napupunasan simula nga nang lumipat nga kami dito. At parang naguguluhan na nga rin ako dito sa aming bahay. Parang nasisikipan na nga ako dito sa may lababo namin. Feeling ko kasi kahit anong ayos ko dito ay parang magulo pa nga rin yung pagkakaayos. Inalis ko nga muna isa-isa yung mga gamit na nakapatong dyan dahil pupunasan ko nga at wawalsin yan. Ilang beses ko na nga naiisip na linisin tong pader na to kaso nga ay tinatamad pa nga ako. At ngayon nga sinapian nga ako ng kasipagan kaya naman ito todo ko na nga itong paglilinis ko. Kung sariling bahay ko nga lang to mga kananay magdi-DIY design nga din ako dito. Kaya lang nga hindi nga namin sariling bahay to at kami nga ay umuupa nga lang dito. Pero kahit nag-uupa nga lang kami dito mga kananay pinapanatili pa nga rin namin itong malinis. Iniiwasan nga namin na masulatan nga ng mga bata itong dingding lalo na nga ang color. Napakahirap nga tanggalin nun. Kung hindi pa nga ako sinapian ng kasipagan hindi ko nga malalaman na napakarumi na pala ng ilalim ng tauban ng plato namin. Pinaglilinis ko na nga lahat mga kananay pati nga itong lagayan namin ng kalan ay nilinis ko na nga rin. Kung hindi talaga ako magsasagawa ng general cleaning ay kakapal at dadami nga ang dumi dito. Sobrang kasarapan nga na paglilinis ko dyan dahil sinasabayan pa nga ng tugtog. At nang malinis ko na nga itong ibabaw mga kananay inayos ko na nga yung mga gamit na ilalagay ko dito. Ito nga lagayan namin ng mga stock ay napakagulo na nga rin. Kaya naman pinag-ayos ko nga muna dyan mga kananay bago ko nga siya iakyat sa pinaglalagyan niya. Kahit may mga stock nga kami dilata dito ay bibihira nga lang kami mag-ulam ng ganyan. Madalas talaga na bumibili kami ng ulam na lulutuin namin para meron nga din kaming mai-content. Hindi man kasarapan yung mga ulam na niluluto namin pero marami naman natututunan sa amin. Napakasimple nga lang ng mga niluluto namin pero pasok na pasok nga sa budget ng mga taong nagtitipid. Matapos na nga ako makapaglinis dito mga kananay itong at binalik ko na nga yung mga nakalagay dito. Napakasarap na naman nga tignan itong mga sulok-sulok dito dahil napakalinis na nga niyan tignan. Itong lababo ko na nga lang ang marumi mga kananay dahil tambak pa nga ang ugasan ko. At dahil may nakita pa nga akong talsik-talsik ng mantika dito sa may baba ng pader kaya naman pinunasan ko na nga rin. Kahit itong kabuuan nga ng bahay kapag nakikita mo
ngang malinis ay nakaka-relax nga sa pakiramdam. Pinagwawalis ko na nga rin yung mga kalat dito sa sahig para matapos na nga rin ako maglinis. Itong mga dumi nga dito sa likod ng pinto ay dumi nga ito kagabi na winalis ko. Hindi kasi ako naglalabas ng kalat sa gabi at dito ko nga lang siya nilalagay sa sulok ng pinto. Pamahiin nga yan ng mga matatanda at hanggang ngayon nga ay sinusunod pa nga rin yan. Naglagay na nga rin ako ng bagong plastic dito na lagayan namin ng basura at magwawalis na nga rin ako ng mga kalat na winalis ko sa loob. Sobrang aga pa nga ng mga oras na yan pero tignan nyo naman yung araw at tirik na tirik na. Binilad ko nga rin yung kutsyon namin para maarawan dahil ilang araw na nga rin siyang hindi naaarawan. Sira-sira na nga rin yung cover ng kutsyon namin at hahanapan ko nga siya sa bayan kung meron nga ako mabibiling cover. Matagal ko na nga rin gustong palitan ng cover yung kutsyon namin kahit hindi pa nga siya sira-sira dahil napakaluwag nga niya. Pagkatapos ko nga magwalis dito sa labas, nagsapay naman nga ako ng mga nilaban ni Katate na pantrabaho. Kaya si Katate nga ang pinaglalaba ko ng pantrabaho niya ay sobrang bigat nga kasi ng pantalon niya. Kaya sa susunod nga daw ay maghahanap nga daw siya sa ukay-ukay ng mga jogger para madali nga lang daw labhan. Pagkatapos ko nga pala magsampay, hetong at maglalaban naman nga ako nitong mga patolder. Kahit hindi ko nga siya nakikitaan ng dumi dahil decolor nga lang siya, pero alam ko nga na marumi na siya dahil malagkit na nga siyang hawakan. Kapag si Katate kasi ang gumagamit ito, halos lahat nga ay ginagamit niya. Pagkatapos ko nga pala maglaban ng patolder dyan, itong at binrush ko na nga rin itong tsinelas namin ni Katate at napakadumi na nga rin. Sinusuot nga lang namin to kapag pupunta nga kami ng bayan dahil nagchichinelas nga lang kami kapag kami aalis. Ang dami ko nga hugasan kaya mamagicin ko na nga lang yan. Maya-maya nga lang din ay tinawag ko na nga rin yung mga bata para kumain na nga rin kami at tignan nyo naman si Anaya at wala pa nga siyang tsinelas, parang badyaw. Nagbubulungan pa nga sila, akala nila siguro makakalabas pa ulit sila. Naghain na nga rin ako ng pagkain namin at susubuan ko na nga lang silang dalawa. Naglampaso na kasi ako ng sahig dyan at paniguradong pag solo nga lang sila kumain ay napakakalat na naman nga. Kapag natapos na nga kami kumain dyan, paliliguan ko na nga rin yung mga bata pagkatapos papanoorin ko nga ng TV para makapag-edit at makapag-voice over nga ako. Sisikapin ko nga mag-upload ng 2 beses sa isang araw. At nang matapos na nga kami kumain dyan mga kananay, pinaliguan ko na nga yung mga bata. Bala ko na nga rin maligo sana dyan kaso wag na lang muna nga. Sa hapon na nga lang ako maliligo dahil pagdatingan ng hapon ay maiinitan na naman nga ako. O siya, at hanggang dito na lang muna nga mga kananay ang video ko at abangan nyo na nga lang ang mga susunod kong a-upload. Salamat sa panonood!